posisyon niyo dito? Ako po ay isang staff nurse. Salamat po, Ate Tia. Nandito po kami para pag-ibig kayo tungkol sa sakit na deke. Pwede po ba? Pwede po. Galing po kami sa paaralang elementarya sa Algeria. Kami po ay nasa baitang na ikadami. Ito na po ang tanong namin. Ano po ba ang sakit na dengue? Ang sakit na dengue ay isang sakit sa dugo na nakukuha sa magamot gamot. Ano po ba ang disease process ng dengue? Ganito po kasi nagsisimula rin lahat sa laway na nagsasagot ng lamok. Ang tawag sa lamok na yun ay sakit ng tira. Tapos, sa laway ng lamok, meron tayong tinatawag na dengue virus. Kaya pag nakalat tayo, nagpapasok yun sa katawan natin, pupunta sa dugo natin. Ang ginatarget naman niya, component ng dugo na tinatawag na platelet. Platelet naman po ay ang component ng dugo na responsable sa pagkaklas o sa pagbubuo ng dugo. Sa kapaklat, kung sakasakaling mababa yung level ng platelet natin sa katawan, maaari itong mag-cause ng infection. Ano po ba ang signs and symptoms kung may dengue ang isang tao? So, dalawang phases kasi yung first phase yung parang warning signs na lang. Kita niyo po para lang siyang regular na trangkaso na may lagnat ng 2 hanggang 8 araw na may skin flushing. Skin flushing pamumula ng balat. Rashes, tinatawag na PTPA, nagigit na pula, gum or mostly ng gums or dilapit at ilong, abdominal pain, sakit sa tiyan, pagsusuka, vomiting, headache, sakit sa ulo, body pain, sakit sa katawan, nanghihina, mag-isang pagkain, tsaka poor appetite. Yung pangalawang phase naman, mabababa ang platelet at sabi ko siya yung responsible sa pagkakas. Pangalawang phase, ito talaga yung nag-release na talaga yung pasyente. Pwede ko maagit sa daanan ng tibig, daanan ng dumi, sa ilong, sa ibang bahagi. Pwede po ba magamot ang taong may sakit ng dengue? Pwede naman siya, pero sa ngayon wala pa tayong direktang gamot sa dengue kasi virus po ito, pinag-aaralan pa lang ng mga doktor natin sa mga scholars ngayon. Kaso po, ang ginagawa na lang natin ngayon, minamanage na lang yung symptoms, yung signs and symptoms ng dengue, at ang ginagawa lang nila, hina-hydrate para hindi maubusan ng fluids ng tao. At kunyari, ina-address yung bawat problema ng tao. Kunyari, may sakit sa ulo. Kung may sakit sa ulo pa, anong ginagawa niya sa bahay? Umiinom ng gamot. Binibigyan sila ng mga painkillers na para magamot yung dengue. Pag may pagsuka, binibigyan sila na para hindi sila magsuka, masakit ang tiyan, mga ganun lang. Ina-manage lang yung mga signs. Pero, ang pinaka-priority doon, pino-monitor yung platelet level. Kasi sobrang baba na ng platelet. Mas malakas yung posibilidad na lumiit siya. So, papalitan yung platelet level na kailangan niya. Or kung kailangan pa niya ng mga ibang components sa dugo, papalitan din. Tinatawag nila yung blood transfusion. Thank you po, Ate Bea. Salamat po.